Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Inuulat ng Manila Water Company na kumita sila ng 2.76 na bilyong piso sa second quarter ng taon, kung saan mas malaki rin ito ng 51.6% o 1.82 bilyong piso na naitala noong nakarang taon. Sinabi ng water concessionaire na ang gross revenues na 8 bilyong piso mula Abril hanggang Hunyo ay sumasalamin ng 39.7% karagdagang kita mula sa 5.72 bilyong piso ng nakalipas na taon. Nakitaan din ng konting pagtaas sa gross expenses ng kumpanya, kung saan nagtala sila ng 12% dagdag mula sa 3.71 bilyong piso nitong second quarter kumpara sa 3.49 na bilyon sa kaparehong panahon ng nakalipas na taon. Kumita din ang Manila Water mula Enero hanggang Hunyo, kung saan lumaki ito ng 72.7% sa mahigit 5 bilyong piso mula sa 2.72 bilyong piso noong 2022. Subalit ang gastos ng kumpanya ay umakyat sa 15.39 na bilyong piso na mayroong 41.7% pagtaas mula sa 10.86 na bilyon na naitala nitong nakalipas na taon. Sinisilbihan ng Manila Water ang silangang bahagi ng Maynila, kung saan sakop nito ang Pasig, Makati, Taguig, Pateros, Mandaluyong, San Juan at ilang bahagi ng Quezon City at Maynila, kasama na rin ang ilang bayan sa kalapit na lalawigan ng Rizal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Converge ICT Solutions Incorporated ang plano nilang maglaan ng budget mula 15 bilyong piso hanggang 17 bilyong piso sa taong 2024 para makumpleto ang paglatag ng subsea cable system. Sinabi ni Christine Rene Blabagno, Deputy Chief Finance Officer ng Converge, na kasama sa budget ang 7 hanggang 8 bilyong piso para sa bayarin sa indefeasible right of use para makumpleto ang kanilang investment sa Asia Pacific at Trans-Asia Subsea Cable System. Bahagi ang Converge ng dalawang consortium ng telecom at digital companies na nagtatayo ng Bifrost Cable System at ang Asia Pacific Sea H2X Submarine Cable System. Ang Bifrost ay isang trans-Pacific cable system na kumukonekta sa Singapore, Indonesia, Pilipinas, Guam at ang kanlurang bahagi ng Estados Unidos. Sa kabilang banda, ang CH2X o Southeast Asia Hainan-Hong Kong Express ay isang submarine cable system na kumukonekta sa Hong Kong SAR China, Hainan China, Pilipinas, Thailand, Malaysia at Singapore. Nakapagtala ang Converge ng 2.11 bilyong kita nitong second quarter, kung saan ito ay may 6.7% karagdagang kita mula sa 1.78 bilyong piso nitong nakalipas na taon. Para naman sa ikalawang quarter, ang cost of service ng kumpanya ay umabot ng 2.86 na bilyong piso, kung saan ito ay bumaba ng 13.6% mula sa 3.31 bilyong piso na naitala sa kaparehong panahon nitong nakaraang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Cebu Air Incorporated na mula sa 1.89 na bilyong pagkalugi nitong nakaraang taon ay kumita ang airline ng 2.67 bilyong piso nitong second quarter ng kasalukuyang taon. Sinabi ni Alexander Lao, Cebu Air President at Chief Executive Officer, na naging mahirap para sa kanila itong mga nakaraang buwan, subalit committed sila na makapagbigay ng ligtas, inaasahan at abot kamay ng mga flights para sa kanilang
mga pasahero at suporta na rin sa economic growth ng bansa at sa rehiyon. Mula Abril hanggang Hunyo ay nakapagtala ang top line ng kumpanya ng 22.67 bilyong kita kung saan umabot ito sa 62.3% dagdag mula sa 13.77 bilyong kita sa kaparehong panahon ng nakalipas na taon. Ang passenger revenue na may kabuang 15.84 na bilyong piso ay bumubuo sa karamihan ng kanilang top line kung saan sumasalamin ito ng 86.3% kita kumpara sa kinita nitong 8.51 bilyong piso ng nakaraang taon. Nakita ng kumpanya ang 49.7% pagbaba sa mga cargo revenues na nagkakahalaga ng 866.9 na bilyong piso. Bumaba ito mula sa 1.72 bilyong piso sa kaparehong panahon noong 2022. Sa buong second quarter, nakapagpalipad ang kumpanya ng 5.46 na milyong pasahero kung saan 29% ang idinagdag nito kumpara sa nakalipas na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.